Huy, ikaw, Senador Erwin Tulfo, ang laki talaga ng pasasalamat ko na hindi kita naging kapangalan. Grabe, buti na dagdagan ng 2 letra ang pangalan ko, no? Ano itong pinalalabas mo kanina sa impeachment trial ni VP Sara? Na bawal bang mag-request itong si Special Disbursement Officer Gina Acosta ng OVP na mag-request na may translate sa Bisaya ang mga tinatanong sa kanya? Mr. Erwin Tulfo, alam mo, ikaw, alam ko may dugong Bisaya ka din eh. At lumaki ka pa naman daw dyan sa Mindanao. Pero parang hindi ko nakikita yan sa mga astahan mong ganyan. Imaginein mo ito ipapaalala ko sa'yo kung nakakalimutan mo Alalahanin mo, Mr. Erwin Tulfo, yung naging issue mo nun sa US citizenship way back year 2022, no? Nung nagkaroon pa ng mga hearing dyan at nag-request ka daw, no? Na isara ang pintuan, ibig ko sabihin yung executive session. Nag-request ka niyan dati. At yun nga, di ba yung mga hearing nun, hindi na isa publiko. No? Hindi namin narinig talaga kung ano mga pinag-uusapan dyan tungkol dyan sa hearing sa US citizenship mo. Kung ikaw, may karapatan ka nung mag-request ng mga ganyan, ito bang si Gina Acosta wala ng karapatan? Bakit? Alam mo, native language niya, Bisaya. Yun ang kinagisnan niyang lengguwahe. Do you even know the meaning of mother tongue? Ang ibig sabihin nun, tang. Mr. Erwin Tulfo, alam mo, sa fellow Bisaya mo, dapat nga konsidera mo ng kakaunti man lang, di ba? Hindi naman dito pinag-uusapan ng kanyang mga kasagutan Lengguwahe ang pinag-uusapan dito, Ang talagang may translate lang sa talagang kung saan siya komportable, no? Yun yung salita komportable, Mr. Erwin Tulfo. Dahil magkaiba, no? Ang mga naging hearing noon sa Kongreso, kung yun ang pinupunto mo. Natural, magkaiba talaga yan. Ano ba ang ginawa noon, di ba? Hindi naman official na impeachment trial yun sa Congress noon. Ngayon, ang official na impeachment trial at parang isang criminal proceeding din to, may ihahambing ko, di ba? Halos parehas na parehas yan. At pwedeng makasuhan ng perjury si Gina Acosta kapag hindi tugma ang mga salita niya dahil hindi nga siya sanay sa wikang Tagalog, di ba? Pero ano tong mga inaasta mong ganyan? Para bang kasalanan ba na itong si Gina Acosta mamulat sa wikang Bisaya? Kasalanan ba ng tao yun? Alam mo, hindi ko maiwasang ikomento at isipin na ang mga tao sa Maynila talaga parang merong Imperial Manila mentality, no? Hindi naman lahat, pero yung mga inaasta-asta ng nandyan sa Senado at dyan sa prosecution team, no, na para bang piniprejudge nila itong si Gina Acosta at ang ibang mga Bisaya, no, na nagtatrabaho bilang staff dyan sa Office of the Vice President. Na para bang kasalanan maging isang Bisaya, na parang pagkababa ng taong pagiging isang Bisaya. Kailan pa naging ganun? Ang Pilipinas ay napakaraming rehiyon. Ang Pilipinas, ang daming mga regional dialects natin na iba-iba. Hindi lang Tagalog ang dapat talaga maging superior. Walang pinagkaiba dapat ang respeto na ibinibigay, Erwin Tulfo, sa mga Bisaya, sa mga Tagalog, sa mga Waray, kahit pa sa mga Ilocano, taga-Pangasinan man yan, kahit sa lugar pa sa Pilipinas. Yun ang ipinupunto ko sa iyo, Mr. Erwin Tulfo. Na hindi mali, hindi kasalanan at higit sa lahat hindi illegal ang mag-request ng translation, no? Para maging Bisaya. Itong si Gina Acosta, kita mo hindi naman sukatan dito. Kung kesyo hindi siya fluent sa salitang Tagalog o English man yan, ang pinag-uusapan dito yung galing niya, no? Sa accounting at yung financial literacy niya, financial skills niya. Kaya nga nandiyan siya sa kanyang posisyon di ba? Bilang Special Disbursement Officer yun ang trabaho niya tungkol sa mga ganyan na financial accounting, yung mga ganyan. Hindi dito kailangan maging proficient siya sa Tagalog. At kailan hindi naging ganun ang job scope niya, no, sa trabaho niya yan. Kaya Mr. Erwin Tulfo, sa susunod, medyo ayusin mo yung pananalita mo. Hindi ko nagugustuhan yan tabas ng dila mo. Sa totoo lang, sa mga nababalitaan ko at napapanood nitong mga recent impeachment trials, no? Noong una, medyo may sense yung mga tanong mo. Medyo,
Pero ngayon aba, yung mga kapatid nating Bisaya, medyo talagang I feel sorry for them. Yan ay aking opinion. Grabe talaga. Grabe. Pero Senator Erwin Tulfo, sana lang makarating to sa'yo. At sana maisip mo naman, no, na ikaw din ay isang Bisaya, no? Sana maisip mo na itong si Gina Acosta, iniisip lang naman niya talaga ang safety niya, no? Gusto lang niya talagang maging sigurado na magtutugma talaga kung ano nga nasa isip niyang gusto niyang ibigkasin, no? Na hindi magkamali kapag nagtagalog siya, hindi naman siya sanay talaga. Mas sanay siya magbisaya, yan lang. Sana makaabot to sa'yo, Senator Erwin Tulfo.